Secretary Babe Singson, Secretary John Abaya, Chairman Chito Cruz. Saan na po si Chairman Cruz? Chito na dito. Ah, NHA Chairman natin, kasama natin kanina. Siyempre, bukas o meron may birthday, pero sabi sa akin, wag kong sabihin kung sino may birthday. No? Kaya kantahan lang ho natin yung anonymous ng happy birthday kung pwede. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kaya kung maimbita kaming hapunan mamaya, abot ng 12, pwede na rin siguro. Pero hindi ho sa akin ang galing na meron may birthday bukas, ha? Congressman Del Mar, Congressman Salibagon, Congressman Abilinosa, the local government officials present, namely Mayor Jonas Cortez, Mayor Paz Radasa, Mayor Butch Sepulveda, Mayor Edwin Yu, Mayor Elenito Peña, Mayor Balchong, Mayor Ali Arquiliano, officials and staff of DPWH Region 7, Fellow Workers Government, honored guests. Sa akong mga pinalangga nga kaigsunan, maayong buntag sa inyong tanan. Sensya na ho kayo. Kanina pa ako nakakapansin. Kasi kung titingnan ho natin yung graph na pinakita kanina ni Babe Singson, noong 2000 na ito raw po, di ba, country nung aking pinalitan, ang level ho kasi yan, 2 billion noong 2010, at saka bahagya umangat noong 2011. Baka may magsabi ho, noong 2011, ikaw na presidente, bakit hindi umangat yung budget? Simple lang ho yun Yung budget ho ng 2011, ginawa na rin ho nung pinalitan ko. Yeah. In 2010 kasi, June 30, 2010 ako umupo. Tapos yung SONA is the last the last Monday in July. So yung pagitan nung pag-upo ko, pag-deliver ng SONA, mga isang buwan. Tapos pero constitutional mandate na kailangan i-submit yung budget 1 month after ng SONA. So, yung buong proseso ng pagtatawag ng budget call, so itatawagin lahat ng departamento, ano ba kailangan yung budget, paghahatian, yung revenue, etc. Mga 4 na buwan minimum ang tinatakbo niyan. So madaling salita po, in 2011 budget, na nagawa lang namin doon, hanapin yung pinaka-questionable mga transaksyon or mga potensyal na pwedeng pagmulan ng korupsyon. At yun ang pinagtatatanggal po natin. So masasabi po natin, noong 2012 na talaga aming budget, nasa, ito yun no? 3 billion mahigit na. Tapos last year ho, ay nasa 7 billion na tayo mahigit. At next year ho, 9 billion. Ito, Cebu lang ho to. Okay? So 9 billion. Ngayon, gusto ko lang idagdag rin na yung 7 billion this year, 9 billion next year, hindi ho napupunta doon sa mga lamparang pagkamahal-mahal yan. No? Importante ho, no? Ano ba ang pangangailangan ng mga taga Cebu at karating ng mga lugar dito sa inyong region para talaga mapalago at mapaginawa inyong buhay? So pinakita naman kanina ni Babe Singson, lahat itong mga proyekto, pwede makita yung kabilang tarpaulin. Boss, yung susunod na tarpaulin. Okay. Siyempre, yung sinulugo, alam na natin yan. Pero yung Butanding, ngayon ko lang narinig pala yan. Pupunta pala tayo dito sa Oslob. At lahat nga ditong other areas na to. Sa next year po, binabala kong dalawin isa-isa niyan. Siguro mga bandang July 2. No? Pwede na ho ako next year na madalaw itong mga lugar na to. Baka naman dapat, August, August 25. Pwede rin August 25 next year. Baka kaibigan ko po yung governor dito next year na na lang po ako turista, may tour na namin itong lugar na to. Okay. Ngayon gusto ko rin puruin, itong regional director yung si Ador Gangas, galing ko sa amin ito, kapwa ko Kapampangan to. At mukhang talagang tagasunod ko. Unahin ang kapwa bago sarili. No? Ngayon, bakit ko nasabi? Pansinin po niyo yung mga jealousy dito, kulang. Doon rin sa kabilang building, tapos pati yung kisame doon ay yung, ano ba tawag doon, yung gilid doon ng bubong, no? Medyo, Ador, hindi ko alam kung bagong design nyo kumukurba o lumulundo na yung, no? Ngayon doon sa makikita nyo dito sa kabilang building, parang wala na talagang jealousy. So, siguro patunay lang ho yan. Bago intindihin ang sarili, intindihin muna ang kalakhan. Di ba? Nakakarami.
Pero babes, yung sa 9 billion naman siguro, pwede tayo magtabi ng konti para kung makompleto yung jealousy dito. Sa bagong budget, kasama na raw yan. Siguro pati yung yerong yung... Hindi, ako, alam niyo, kung palagay niyo maayos ako mag-BS dahil sa kay Christian at saka kay Paul Cabral. Kung ako lang di ba? Kung hindi mo ayos dyan, pwede na eh. So hindi tayo masyado doon sa borloloy, ano ba yung importante. Pero dahil ito, DPWH, lalo na yung mga mukhang, hindi ko alam kung saan ang galing sunog yung yero dyan eh. No? Pero ulit, hindi dahil sa kapabayaan yan, dahil yung dinaanan ko ng mga karsada kanina talaga maayos sa manundating. Pati yung mga plano tulad doon sa UN Avenue, Yung UN Avenue, medyo masikip na intersection. So kung magagawa natin either underpass o overpass at mukhang may plano na tungkol doon, magkasundo-sundo lang lahat ng ating mga opisales, talaga mapapagaan yung trapiko dyan. So kung mauna yun, bago yan, okay rin siguro. Baka naman next year, pagbalik ko ng August 25, na turista na lang ako, hingan pa ako ng contribution sa jealousy dito. Pero okay rin yan. Anyway po, bago ako nakarating dito, dumaan tayo at nag-inspeksyon sa ilang bahagi ng inyong probinsya. Talaga pong kitang-kita na kung gaano kaganda at kaunlad dito po sa inyo, partikular na sa larangan ng infrastruktura. Sabi ko nga po kay Secretary Babe Singson, tinaguran nating man of steel and concrete. Good job, pero huwag ka sana maging kampante. Marami pa tayong tatapusing proyekto sa kalakang bansa sa huling bahagi ng ating termino. Kailangan pa rin natin ang 100% lakas at dedikasyon para magtuloy-tuloy ang arangkada natin sa Dangmatwid. Unahin po natin ang rehabilitasyon ng Sir Hing Osmeña Boulevard, Port Corridor sa Cebu City. Mula nitong June 25, 2015 po, 100% complete ng pagsasongkreto ng 2.5 kilometrong karsadang ito. Benepisyo po nito, bumilis ang biyahe papunta sa mga pantalan dito sa Cebu at naging mas maginawang ang paglalakbay doon na mahigit 100,000 Pilipino kada araw. Sinilip din po natin ang isa sa mga pangunahing kalsada sa Lapu-Lapu City at Cordoba, Mactan Circumferential Road. Patuloy po natin sinasayos ang dang ito na may kabuuang 28 kilometro ang haba at pinapalawak ang mga congested nitong bahagi na walang problema sa right of way. Napakalaking tulong po nito sa lalong paglago ng turismo sa Cebu. Lalo pat maginawa nito, mapapaginhawa nito ang biyahe mula Mactan International Airport patungo sa mga world-class tourism sites. Oras na makumpleto ang dating biyaheng Cebu City Mactan na tumatagal ng 1.5 oras. Sabi po na sa akin, magiging 1 oras na lang. Kung magiging mas mababa pa sa 1 oras, malaking pasasalamat ko sa inyo. Makikinabang po rito, tinatayan 21,282 katao kada araw. Idagdag na rin natin ang ginagawang rehabilitasyon ng kalsada mula Barangay Curva sa Medellin patungong Barangay Poblacion sa Dambantayan. Tutumbok ang kalsada ito sa Maya Roro Port patungong Malapascua Island sa Medellin hanggang Dambantayan. Oras na makumpleto ang travel time mula Dambantayan papuntang Cebu City na inaabot ng 3 oras, magiging 2.5 oras na lang. Kabilang po ang proyekto ito sa tinatawag nating DOT-DPWH Tourism Convergence Road Project na layuning magpaginawa ang biyahe ng mga turista sa inyong magagandang destinasyon. Alam po ninyo, sa kabila ng mga proyektong ating naisa sa konkreto, may nagagawa pa rin bumanat sa atin. May nagsabi nga po, hindi raw natin binigyan pansin ang infrastruktura sa Cebu. Parang gusto kong iabot sa kanya itong mga briefer na ating pong inaaral at naging makompleto ang kanyang datos. Mula sa mga kalsada, tulay, strukturang pang-flood control, sa paliparan, pantalan, hanggang sa farm-to-market roads at pangangailangan pang-irigasyon, ang nailan po natin pondo para sa programang pang-infrastruktura dito sa Cebu mula 2011 hanggang sa kasalukuyan, pumalo na po sa mahigit 22.848 billion pesos. Ito po ba ang tinatawag nilang itinaboy at hindi tinutukan ang Cebu? Siguro, sa kababayan nating itong hindi nakakakita na nangyayari at hindi nagbabasa ng datos, baka dapat ambagan ko siya ng bagong salamin para makita niya. Ang problema lang po,
yung taong nagbubulag-bulagan, maski gaano kagandang salamin na ibigay natin, wala pa rin makikita. No? Kaya kung siya ho ay gusto niya manirahan sa sarili niyang mundong siyang lumika, problema na po niya yun. No? Pero paalala po natin, libre ang paggamot. Ibahin po nila tayo dito sa Daang Matuwid ang ating mga proyekto at programa purpose-driven at need-driven. Hindi nakabatay sa kung anumang reward o pabuya. Nakausap ko na rin po si Governor Junjun, balita niya sa akin, may plano raw na magtayo ng isang Center for Industry and Trade Exposition sa Mandaue para ipunin ang manufacturers ng furniture dito sa Cebu. Alam po nyo, ilalapit natin doon sa airport itong tinatayang center. Ano ba purpose ng center? May darating na buyer, patatakbuhin natin kaliwat kanan sa lalawigan ng Cebu para makita kung ano ang nandyan. Iba ho yung litrato sa computer terminal, iba yung pag nakikita niyo yung kalidad ng trabaho, di ba? So minsanan, makikita niya ang kakayahan ng mga taga Cebu. Siguro mapapabilis lalo yung kanyang pag-i-import nito mga ini-export ng Cebu. At yan nga po ay hindi mahirap na proyekto, konti lang ang kakailanganin natin pondo, dahil meron tayong kasanggan Junjun David dyan, si Governor Jonas, si Mayor Jonas, na isa rin pasimuno po nito, nakakasigurado tayong mabilis yung proyektong yan dahil hindi mapupunta kung saan ang pondo. Kukunin ko na rin po pagkakataon ito para magpasalamat sa mga boss nating Cebuano. Naalala ko, kahit napinsala ng Bagyong Yolanda ang Bantayan Island at ilang pambahagi ng Cebu, naging matatag pa rin kayo at isa pa nga sa nagsilbing repacking hubs sa kalakhang bansa para makatulong tayo lalo sa ating mga kababayan sa ibang lugar na sa Lanta ng Yolanda. Sa ngalan ng bawat Pilipinong inyong natulungan, daghang salamat kaninyong tanan nga kauban namo sa tarong nga dalan. Para may konting maliho yata yung Cebuano ko doon. Sa susunod hindi si Babe Singson ang tatanungin ko paano mag-Cebuano. Ngayon ko lang ko naalala, Ilocano nga pala si Babe Singson. Good news naman po mula kay Secretary Chito Cruz ng ating bagong talaga po sa HUD-C. 1,951 units sa pabahay na nakakahalagang 546 million pesos ang ginagawa na sa 5 bayan dito sa Cebu para sa mga naapektuhan ng Yolanda. Siyempre po, doble kahit pa tayo para madagdagan ito. Mga boss, sa sandaling panahon pa lang ng ating panunungkulang, talaga nakikita na natin walang imposible kapag nagkakapit-bisig ang lokal at pambansang pamahalaan sa paghahatid ng tapat at mabuting serbisyo sa ating mga boss. Dagdag ko po, pag nakikita ng mga boss ang totoong serbisyo, talaga naman naasahan nating damayan tayo at hindi tayo nag-iisa. Habang umuunlad ng Cebu, nandito naman ang inyong gobyerno tinatapatan ito ng kinakailangan ninyong infrastruktura para magtuloy-tuloy ang inyong pag-arangkad at pag-asenso. Alam ko po, noon pa man talagang kasabay na natin ang Cebu sa pagbagtas sa Daang Matuwid. Tiwala naman ako sa mga darating na panahon, higit pa tayo magtutulungan para marating ang nagkakaisa nating hangarin para sa isang mas maunlad na Pilipinas. Balik lang po tayong konti. Nung dumating po yung EDSA Revolution, nasa po ang akin na, hindi ba nandito sa Cebu at yung pinangalagaan. Nung ako naman po tumakbo bilang senador at presidente, ako po binigyan yun ng mandato na siya naging tulay para naman magawa natin ang lahat ng nagawa na natin sa lumipas na 5 taon. Kadalasan po sa mga araw na to may nagtatanong sa akin, paano ka raw ba gagarantyahan na yung nangyayari magpapatuloy? Siyempre po, sabi ko, sa June 30 tanghali, hindi na po ako Pangulo next year. No? Yung garantya ko po, siguro garantya lang naboboto ko ng tama. Yeah? Siguro naman yung boto ko, isa lang ako sa 100 milyong Pilipino. Kailangan po natin lahat tama ang desisyon. Kung tama ang direksyon natin sa lumipas sa 5 taon, pag tinanong ako, paano ko magagarantya? Siguro ang sagot dyan, tayo ang magagarantya ng ating direksyon. Tayo gumawa ng kasalukuyan, tayo ang ginagagawa ng kinabukasan. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo.